Tapos na ang panayam ng Judicial and Bar Council sa 17 aplikante sa pagka-ombudsman, kabilang si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Tutol sa aplikasyon ni Remulla si Senadora Amy Marcos dahil plano lang umano ng kalihim na ipakulong si Vice President Sara Duterte bago ang 2028 elections. Nakatutok si Salima Refran. Sumalang na sa public panel interviews ng Judicial and Bar Council ang huling 4 na aplikante para sa bakanteng posisyon ng Ombudsman. Sa huling araw ng mga panayam, pinayagang humarap si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kahit wala pang clearance mula sa Ombudsman dahil sa nakabimbing reklamo ni Senator Amy Marcos. Bunsod ito ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdala sa kanya sa ICC. Not yet. That's why I'm still applying for it. I'll be filing a motion so that this will be resolved as soon as possible. Sa mga sagot noon ni Remulla sa Ombudsman, hinihiling na niyang mabasura ang reklamo, lalo't ginawa lang daw niya ang kanyang trabaho. It's a time when they ask the Secretary of Justice what his opinion is, if it's the right thing to do. And I said it's the right thing to do. I gave the clearance. That's it. It has a basis in law, in the Republic Act 1951. Tinanong si Remulla sa pananaw niya sa lifestyle checks. Sabi niya, maganda raw na maging kabahagi ang ordinaryong mamamayan sa pag-iimbestiga, lalo't alam nila ang katotohanan sa pamumuhay ng mga taga-gobyerno. Dapat raw kasama rin ang mga kaanak nito. Handa rin daw siyang baligtarin ang naunang utos ng kare-retiro lang na Ombudsman Samuel Martires patungkol sa limitadong access sa mga salin. Basta lang, with the proper safeguards lang. I-redact yung ibang bagay and commitment not to publish some things which may cause trouble to their people or their families. Pero ngayon pa lang, maghahain na raw ng oposisyon laban kay Remulla si Senator Amy Marcos sa JBC. There is a very ominous reason, clearly, for Secretary Boying to become the next ombudsman. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. And since the PI failed, the impeachment failed, therefore the third attempt is lawfare at its very worst. Imprison Inday Sara, all the Duterte allies, including myself, perhaps, to be harassed by cases with the new ombudsman. Plunder will be the name of the game, no bail, and imprisonment until 2028. No comment. I don't want to comment. Mahalaga at makapangyarihan ang posisyon ng Ombudsman. Yung main role niya is to investigate and to prosecute yung mga illegal acts or omissions ng ating mga government officials and employees. Pwede rin siya magpataw ng mga parusa tulad ng suspensyon o pagtangkal sa pwesto, pati na diskwalifikasyon sa paghawak muli ng posisyon sa gobyerno. May termino siyang 7 taon at pwede lamang matanggal sa pamamagitan ng impeachment. Bukod kay Remulla, wala ring clearance pa mula sa Ombudsman ang kapwa-aplikante na si PCSO Chairperson Felix Reyes. May hanggang huling araw ng deliberasyon ng JBC ang dalawa para magsumite ng kanilang clearance. Ang 16 pang aplikante na sumalang sa JBC panel interviews, lahat pabor sa lifestyle checks. Bukas din sila sa pag-aaral muli sa order patungkol sa salin basta't may safeguards. Papasok na sa deliberasyon ang JBC kung saan pagsasama-samahin ang resulta ng psych evaluation, written exams, pati na ang bar rankings ng mga aplikante. Kasunod niyan, magbobotohan ng JBC sa kung sino-sino ang papasok sa shortlist, kung saan nga pipili ang Pangulo ng kanyang itatalagang susunod na Ombudsman ng Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.